Good afternoon everybody. Ako'y gagawa ng long cord. Very long cord. Sapagkat May nangangga. meron akong isang place na katulad ng dati. Kung napanood yung meron kaming episode na tungkol din sa long cord. Pero this time gagawa ako ng tali na pang long cord. Meron kasi dito na maganda yung damo. Ngayon, lalagyan ko ng mahabang tali para yung alagang manok mas malawak yung kanya nagagalawan. Para na rin siya nakaka-alpas, di ba? So, therefore, I will need a lot of things para makagawa ng long cord. Tali, sumukat ako ng 8 feet. So, meron na akong mga sukat dito sa mesa. Ito, 8 feet ang isusukat ko dito. Plus ito, mga 1 feet ito. Mga, ayan. Mostly, roughly. So, magiging roughly 9 feet or plus. Konting-konti lang. So, yun ang pinaka-ideal na meron akong nabasa dati. 9 feet na cord. Hindi ko alam kung matagal na yun eh. Parang matagal na. Yung mga manok niya, mataas yung hapunan. Gumagamit siya ng 9 feet na cord. Pero walang string na parang monkey, tawag doon monkey roost. Hindi ganoon, hindi ganoon, walang string. Walang guide. Walang guide, lang. Lang. Pre lang. Lilipad lang yung manok. So gagawa ko ng ganoon. Para makakain ng maraming variety ng damo yung mga itatali doon. Salitan ng pagtatali doon. Parang kapag umaga, pero hapon tatanggalin na rin, babalik na rin sa kanyang pinakapwesto. Para meron lang siyang pagkakataon na magagala ng konti sa medyo malawak na lugar. So maya, babalikan natin yung lugar para makita. Sa ngayon, gagawin muna natin ang long cord. Bumili na lang ako ng ganito. Balak kong gumawa nito eh. Para madali lang siyang gawin eh. Pero parang hindi. Parang hindi na madali. Yun. May nanonood sa'yo. Ito yung lalagyan ng bakal, yung pinakatulos. Bakal. Dapat ayan. Maganda kasi yung pinakadulo ng tulusan, merong ganito. Kasi yung pinaka sa gitna, tulad nito, yung pinakadugtungan, minsan sa pag nagpuputik yung lugar, kakaikot ng alaga, namumuo yung putik. Minsan nauninigas, tapos yun nasisira yung tali, gumagano no. Sisira. Para for safety, meron ka pang isang swivel sa dulo. So, eto na ang finished product. Ayan, nakasinsay na. So, ang pagkakasinsay namin, yung parang braid, yung parang sunod lang sa hibla ng lubid. Hindi yung pasalungat. Meron kong dalawang klase kasi yun, yung pasalungat. Sabi nila, mas matibay yun kaysa dito. Pero pag manok, mas maganda kasi ito kasi walang nakaumbok. Kasi yung pasalungat medyo bulky ng konti siya. Di katulad nito, parang sunod lang sa lubid, sa hibla ng lubid. So para sa manok, okay lang to. Pero maraming nagsasabi nito, mali. Pero actually hindi naman na, siguro sa kanila mali. Pero sa amin, ito yung ginagawa namin para sa manok kasi nakasunod sa lubid, sa hibla ng lubid, ayan o. Hindi siya nakasalungat. So, hindi yan abala sa pag-ikot ng manok. Kasi parang flowing lang siya. Maliban lang sa mga sinunog ko kasi nakaumbok. Pangit lang pagkakasunog. Yung iba naman parang pasalungat dun sa hibla ng lubid. So, pwede yun. Sabi nila, mas matibay yun kasi pasalungat. Pero ito, matibay din to. Kahit hilahin to ng pinakamalakas na tao, siguro kalabaw mapipigtas to. Pero sa manok, hindi naman yung maano. O, diba? Tsaka mas maganda siyang tignan. Nakasunod lang siya sa lubid. So, eto, 8 feet all in all, ang pinakahaba ng dilaw. Saktong 8 feet yung dilaw, pero itong green, lampas na 1 foot. So, nasa mga 9 feet
Something. lampas ng konti. Okay. Final pupukation. Okay. Yan, babuin na natin doon sa lugar kung saan yung ang dami-daming damo na magaganda. So, nandito na tayo sa damuhan. Ay, di, kita nyo naman. Dahil sa magandang ulan. Kaya maganda rin yung tubo ng damo. So, yun yung ating long cord. So, ayan, makakagala yung ating alaga na talagang mag-i-enjoy siya. Dito ko ilalagay yan. Ah. Kung dito, hindi siya aabot dyan sa may... Meron kasing bakal din eh. Okay na okay. So ayan mga kaibigan yung nakabaon. So ito yung pinakaunang swivel. So hindi yan makakakuha ng putik kasi dyan lang yan. Ito yung delikado kapag maputik lang yung lugar. Ito kasi kumukuha yan ng putik. Kaya pag namuo yung putik dito, hindi na iikot yung swivel niya dito. Pero at least meron pang isa doon. Tibay naman yan. So ito yung gagalaan niya. Malawak ang kanyang gagalaan. So ang unang makikinabang dito ngayong araw na ito, si Rudy. Lalagay natin si Rudy. Kasi sa lugar niya, meron naman damo. Pero syempre iba pa rin yan. Lalagay natin si Rudy. Let's go. So ito na yung bida natin, naglulugon. Naglulugon siya. Ano ang panahon na ng taglugon. So naglulugon na ang ating bida. Ang pinakabida ng nayon. So, siyang ulang. Ayan, maganda sa mga manok yan. Magandang damo. Left, right. Pwedeng left, pwedeng right. Bagong-bago yan. Bagong-bagong tayo yan. So, sige. Oh, Rudy, Rudy, go ahead and eat the damo you like. Rudy the first. Na marami siyang makikita mga girls dito. So, kaya pamacho siya. Yan yung mga girls niya. In-arrange siya ni Aling ni May Show. So, kung gusto niyo mapanood kung paano siya nag-arrange niyan, watch lang kayo ng kanyang YouTube channel. No? Showing ngayon yan. So, mga kaibigan, yan ang aming long cord. Judging, huwag kang iihi dyan na Judging. kay Rudy yan. Judge, wag mo na muna istorbohin yung ano. Nagpupunta siya dyan kasi may mga girls eh. Kaya gusto niya dyan. Matagal nang di nakakasama ng girls kasi si Rudy kasi nakapahinga. Papaglugunin ko siya. Na we learn our lesson na pangit pala na sinasagad yung mga broodcock tsaka broodhen sa breeding. At totoo naman talaga. This time nga lang nasagad dahil sa excited eh. First time. Opo, first time na may ganyan eh. So, well mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam! Bye-bye, Yeah, Rudy. Get the groove on.